In this video, test natin kung makakapagbayad tayo ng Pag-ibig contribution yung past month kahit lagpas na sa deadline. Tara, i-check natin. And kung first time mo sa channel na to at gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Ito yung website ng Pag-ibig, that's pagibigfundservices.com. Also, kung meron kayong mobile app ng Pag-ibig, sa akin, nakapag-install na ako, tap ko lang to, and then mag-login ako dito gamit yung username and password ko sa Pag-ibig. Tap ko lang yung login. And from here, tap ko yung main, tap ko online payments, tap ko yung continue, at mapupunta tayo sa same website na katulad nito. Tap ko lang tong proceed, and mag-login tayo sa Pag-ibig mismo. So, tap ko tong regular savings, and ito yung magiging itsura niya kung saan mag-aasto ng mga information katulad ng membership category, at marami pang iba dito. Pero dahil mas malaki yung view sa computer, proceed tayo dito. Almost pareho lang din naman yung magiging process. So from here, mag-login lang ako sa Pag-ibig din. And then dito sa gilid, merong pay online. Piliin ko yung regular savings. And ito rin yung requirements or yung information na kailangan natin i-provide, which is nakita natin kanina sa phone. So from membership, piliin ko lang yung applicable para sa akin, payment method, pwedeng Maya, GCash, or kung meron kang credit or debit card, pwede rin yon. Sa akin, piliin ko muna yung Maya or GCash. Pag-ibig MID number, ilagay lang din dito. After i-enter yung Pag-ibig MID number, i-click lang tong verify. At may mag-appear na member's name dito. Scroll down natin. Membership savings, enter natin 100 pesos. Ngayon kasi is August. Ito siya August 25. Pero gusto ko kasi bayaran yung July na din. So, try natin. Click ko tong July. And then, idadamay ko na rin yung August. So, 2 buwan yung babayaran ko. So, in total, ito yung kailangan kong bayaran. Palitan ko pala yung payment method na bago siya, Maya GCash dapat. At magiging 5 pesos yung charge dito. So, depende yung charges niyan. Kapag credit or debit card, may certain percentage lang. Ito, 1.75. Kapag naman Maya or GCash, 5 pesos yung payment niya. Fixed. Tap ko yung next. At kailangan kompletuhin lahat na information na nakikita dito. Yung billing address. Ang nalagay ko dito is yung street lang, municipality, and then yung city dito. So, kompletuhin ko lang din to. For the cellphone number, piliin lang dito yung first 4 number. Ito siya. And then, yung sumunod na mga numbers. Email address, required to. At i-answer dito or i-type dito yung nakikitang text dito sa kabila or sa picture. Click lang tong I agree. Click ko yung next. At i-review kung tama lahat na information. Scroll down ko lang. And it seems okay na. Click ko tong proceed. Mamimili na tayo this time. Piliin ko yung GCash. And may redirect tayo dito. So, i-confirm yung phone number. Click natin yung next. At may ma-receive ka dapat na text sa phone mo. Yun yung nakalink sa GCash. I-enter lang dito yung code. At i-click yung next. This time, yung MPIN mo naman sa GCash. Click lang yung next. At ito ulit yung babayaran. Nakita yung balance ko dito. Click ko na yung pay 205. So, processing na. And nakalagay dito is paid and linked via GCash. So, click ko tong proceed. Or hintayin ko na lang. From here, dito na yung details, yung binayaran kong amount. Also, yung payment date. So, click ko na tong back to merchant. Balik tayo sa Pag-ibig Virtual. Click ko tong regular savings. And then, i-enter ko dito yung, or i-type ko dito yung 2023, which is yung payment na ginawa ko. So, hindi pa siya nag-reflect dito hanggang June pa lang din. Also, naka-receive ako ng text sa kanila na ang sabi is maghintay ng few days. So, i-monitor ko kung papasok ba talaga yung July payment or yung last month na payment natin. Kasama na rin yung August. So, stop ko muna itong recording na to and proceed tayo later on. And then, eventually, or after a few days, bali within the week lang, pwede ko lang i-check yung Pag-ibig account ko. So, mag-login lang ako dito. And then, punta tayo sa regular savings. Type ko lang dito 2023. At nag-update na nga or nag-reflect na yung payment ko ng 2 buwan dito.
So hopefully nasagot yung question nyo na pwede pa kaya makapagbayad ng mga previous month sa Pag-ibig? Sa experience ko, pwede naman given that binayaran ko rin yung for the current month. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check itong nasa baba. Sana makatulong. See you sa next videos. Bye-bye!